BP is here. Hello po, marami po. Ang dali lang ma'am, dala lang. Saan ang mga virgin? Ako hindi ko ang point Sunday magagawa lang ko ma'am. Updated na Sunday. Minnow ka. More siya updated na Sunday ma'am. The newest. Current ano mo? Oh, Sunday. Guys, pakitaas ng mga cameras natin. Ayan, very good. VP Inday, good afternoon. Magandang hapon to you. Kamusta po kayo today, ma'am? Okay lang ako today. VP, how was your visit with Tatay Digong, ma'am? Okay lang. Okay ang visit. Pinag-usapan namin is about God and the universe and whether or not by God in relation to the universe. How's PRRD today, ma'am? Is he happy? Is he sad? Or is he... He's not joyous. He's not sad. Siguro because of the quiet reflection about God and the universe and whether or not merong Diyos o wala. Medyo subdued. Yeah. That's the term. VP, just a quick question of political lang, ma'am. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip. Hindi na rin siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang. Never in the history sa aking trabaho, ako ang tapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang obligado. Dahil unang-una, wala naman atang pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa katamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa minsan ang paggamit ako ng laptop, gamit ko yun pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image, para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi siya Yes. masisira siya. Mahal, magastos yung ginagamit ng laptop. Kasi, natanong nyo bakit private yung laptop ko, hindi ma-afford ng gobyerno. Gusto ko na laptop. So, nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. Hindi ako sa rin. Nagtatapon ng gamit. Ay, karabaw. Karabaw. Mas mausap. Siguro siya na Kambing na po. tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa
disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, sa ba? Compliment, dati nagsasabi sila brat ako pero tumigil na sila. Unstable, ma'am. Oh yeah, baliw ka, stable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya pero syempre dahil napoconsume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng lalaki. Ayun pala, kurat ang nanakaw. VP Inday, there's also a lot of information circulating, no, na yung mga congressman daw, they are just going to vote for your impeachment because they fear that kasi nagboto din sila last year that you're going to be vindictive towards them. Should you surmise this political persecution being done to you? What's your reaction to that? Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niya naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban doon sa Speaker Nogales. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, kung ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron yung ebidensya, wala naman. Kung final yung complaint, walang ebidensya at all. Yung nakalagay doon. Lahat yun parang, ano ang tawag ng abogado sa kanila? Parang, so kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support so yun yung dapat na tinitingnan nila. May basihan ba ito o wala? Ano pa talaga ang totoong kwento dito? Is this or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? In addition to that, VP Inday, there's also a lot of information na sinasabi nila magboboto na lang sila sa impeachment mo kasi they fear that they're going to be receiving zero allocation for budgets sa respective na districts nila. What's your reaction to that, ma'am? Zero na talaga. Wala ng pera. Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang some MOOP sa mga congressman, hindi na mag-function ang bigyan. Ma'am, maybe we can accommodate questions from the crowd. Sino pong gusto mag-question, guys? One Go ahead, question ma'am. po. Ano is the political noise? Ano kayo? Para po sa mga pagtaas ng price ng bilihin, yung inflation po natin ngayon, yung gasolina. Ano po masasabi niyo or mensahe niyo po sa mga ordinaryong Pilipino na patuloy na lumalaban sa araw-araw na buhay? Sa traffic, sa mga kuryente, sa mga And second question po, ma'am, as a leader, do you think there's still hope for the Philippines? Because we can go back totally from being an ayuda. Because sa lahat po ng problema, sa lahat ng crisis na meron, parang ang solusyon lagi ng gobyerno is ayuda. Unang-una, tama ba na yung politika kesa sa problema Yes. ordinary families? Siyempre, ako as a Filipino and as a public official, dapat gawin naman yung spiritual na pamahalaan ay paano yung pamili ng pagkain ng mga pamilya. Sabi ko nga, usapan natin isang araw, sabi ko, kahit hindi na lahat, no? Kahit hindi na yung middle class, pero isipin nila yung mga kumbaga
one day, one eat ng mga families. Na parang kung may kita sila ngayon, may pagkain. Kung walang kita ngayon, walang pagkain. So yun yung dapat iniisip at nila na pamahalaan. Na kung totoo man yung suhulan para sa impeachment is better off used to help struggling families because of the current economic situation. Pangalawang But as a leader po, ayuda nation. yeah, kung may pag-asa pa po ba tayo para bumangon po to go away with ayuda? Yes, ma'am. Kasi hindi naman dapat kasi talaga solusyon sa problema ng public ayuda. Hindi yung solusyon. So, kung may pag-asa pa ba, yes, pero hindi ka agad yung mararamdaman at nakikita ng mga tao. So ma'am, ano po masasabi niyo or mensahe niyo po sa mga taong nawawalan na po ng pag-asa and sobrang pagod na sila sa pakikipaglaban sa buhay? Pinisa ako sa kanila sa Alright. dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno na masakit din sa akin na marami, syempre yung mayor din ako at marami din akong napuntahan na iba't ibang lugar sa Pilipinas. Marami akong kilala na alam mo yun, hindi sila congressman, hindi sila mayor, hindi man lang sila kunsuhan na sigurado at assured yung sweldo buwan-buwan, no? Na nakakaawa dahil yun nga, minsan hindi nila alam kung may darating na pera, wala, may pambili ng pagkain, wala. Yun kasi talaga yung pinaka basic na kailangan tugunan na yung capacity o yung oportunidad ng mga tao magkaroon ng pera, pambili lang pag-aaral sa kanilang mga anak at syempre bahay, kuryente. Thank you, Bibi. Any question? Go Go ahead. Go ahead, ma'am. Yeah, I just wanted to ask, Dito, ma'am. Ma'am Sayang, I just wanted to ask, where do you draw strength amidst all Sir, the picture. bashing and the persecution that you are facing every day? Wala kasi ako sa social media, ma. So, hindi ko nakikita yung bashing. So, hindi talaga ako maaabot ng parang na what you don't know won't hurt you. Yes. So, ganun ang motto ko sa But what about the political persecution? Like, how many, you know, all this negativity? may problema ako sa dust Alikabok. kasi alikabok dahil pag nag-aayos ako ng gamit kailangan ko talaga mag-mask because otherwise pagkatapos ng ayos diretso na yan sa ubo at sipon. And my question, ma'am, as of yesterday, ma'am, I think ang inflation rate natin is 7.2%. May mga investors, ma'am, foreign investors na nag-aalangan o ayaw na mag-invest sa Pilipinas dahil po sa corruption na hindi na matapos-tapos. At the same time, ma'am, may mga foreign investor na Pilipino na sa ibang bansa na nag-i-invest instead na sa Pilipinas dahil po yung corruption na hindi na natigil-tigil. Especially, ma'am, sa Vietnam na po sila nag-i-invest instead na sa Pilipinas mismo. So, dati pa naman yan na walang investor confidence sa Pilipinas. Tayo competitive. Tulad ng mga kapitbahay natin sa region. So, kung makikita nyo yung mga nag-i-invest sa atin sa Pilipinas, kung ikumpara mo siya sa mga kapitbahay natin at parang kapareho natin ang standing na bansa tulad ng Thailand, tulad ng Indonesia, makikita mo na Vietnam, makikita mo na they would prefer dito dahil napaka-competitive nitong mga countries na to and very business friendly yung kanilang mga batas and yung kanilang governance as compared to sa Pilipinas na ang levels ng corruption is from the office of the president hanggang doon sa barangay. So, hindi lang siya ngayon. I think nag-worsen lang siya ngayon na zero na talaga ang foreign investor interest sa Pilipinas dahil sa mga corruption scandals.
VP Inday, may mensahe ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga Pilipino today? Apart from yesterday's Wala statement. siyang specific kasi hindi ko rin siya natanong kanina. Ikaw, ma'am, May message siya. Pero nasabi lang niya na gusto ko lang i-share yung nasabi niya kanina na you cannot talk about the universe without thinking if there is a God or not. ikaw, ma'am, as Vice President, and again, I am confident in saying na talagang we are rooting for you, whatever destiny may unveil in the distant future, ma'am. You are still our future President of the Republic of the Philippines. What's your message to the likes of me, who actually share the same sentiments? Nagpapasalamat. Undying and unending yung pagpapasalamat ko. In fact, sa totoo lang, naisip ko, I am very lucky dahil hindi lahat na tao, hindi lahat ng politician, kung makita mo yung paniniwala at suporta ng tao ay laging nandyan. But in Amen. my case, kung makita ninyo, from 2016 to PRD, noong midterm elections to PRD 2019, hanggang 2022, yung sarili ko ng elections ay nandyan yung pagtitiwala. Even ngayon, no, na I'm besieged with paninira and unfounded allegations, nandyan pa rin yung, nandyan ka pa rin, nandyan pa rin na kayong lahat na on that note, I am truly blessed by God for giving me that kind of support from my fellows. VP Inday, on behalf of the Filipinos supporting you, lumaban ka, nandito lang kami hanggang sa dulo. Mabuhay ka, VP Inday. Duterte! Lipad, Agila! Agila! Ayan, so mag-picture na tama. Okay ba? Guys, just like yesterday, yesterday. Kanina guys, sino yung lilipad na? Ito muna, Sir Alvin. Ma'am, ito muna, ma'am. Mayroon. Kabila kayo dumaan, ma'am, kaya para hindi tayo masama. Grabe akong live din na kay. Nag-overheat. Kani. Muna kamay, makatras muna kamay, ma'am. Shut up. 6 minutes na lang. Sige na, bili. Atras sa gabi. Grabe guys, ang nagurgo. Sa dilim tayo isinilang, sa hirap tayo nagdurusa, sa gana sila sa kayamanan, taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa